Magandang araw mga banateros. Ito na nga, pag-usapan na natin ang mga mainit na issue at mga issue na ayaw pag-usapan ng mga bayarang media. Yun. Alam nyo kasi mga kababayan, napakarami pong mga intriga ang nangyayari ngayong araw na ito dahil nga po, kahapon pala, dahil nga po doon sa hindi daw umattend ang mga senador dito sa hearing na ito. At marami sa atin din, aminin na natin, medyo nagulat dito. Bakit ba nagpa-blue ribbon hearing? Tas di naman pala darating yung mga senador na inaasahan nating darating. Pero relax lang muna tayo. Relax lang. Kasi doon sa ending nung hearing na yon, tila medyo naginit na ulo ng mga tao doon. Naintindihan naman natin mga kababayan. Naintindihan natin dahil nga naman pagod na tayo, sawang-sawa na po tayo sa nangyayari sa ating bayan na marami kasi sa ating mga kababayan. Yung may pusong hindi ho sila papayag na basta na lang ginaganito ang ating bayan. Marami sa ating mga kababayan na pag nakikitang mali ay talagang pumapalag. Alam naman po natin, kitang-kita naman po natin kaliwat kanan ng maling ginagawa ng ating gobyerno. At kaya po nagagalit yung ating mga kababayan na tila bagang parang helpless na. Mayroon na kaya ho sila ay frustrated na. Tapos nagkataon pa na inaasahan sana nila yung blue ribbon na ito pero hindi po sila umattend ang mga senador na supposedly ay kakampi ng taong bayan. Bakit kaya? Nako. Ako magbibigay ako sa inyo ng inside scoop. Alam mo naman tayo, meron tayong mga tropa dyan sa loob ng Senado. Kaya bibigyan ko kayo ng tunay na nangyari. Pero kapit lang po kayo, kapit lang kayo. Baka magulat kayo Hindi, alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, hati ang aking puso't damdamin. Meron sa aking parte na, bakit? Pero at the same time, naiintindihan natin ang ating ilang mga senador kung bakit nila nagawa na hindi umattend. Pero gayunpaman, talakayin muna natin ang unang sinabi ho ng mismong si Mike Defensor. Pinaliwanag niya kung bakit hindi naka-attend ng ilang mga senador. Doon tayo magsimula at pick upin po natin ang usapin na yan. Ha? Okay? O, pakingge. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po'y talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligon, at mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap
maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Ayaw. Wala naman tayong ibang gusto Ayaw. kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera. Kung Ayaw. ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Napakaganda po ng sinabi ho dito ni Mike Defensor. Putulin po muna natin para mas maunawaan natin kung bakit hindi po umattend ang ilang senador. Ito pong Blue Ribbon ito, kung matatandaan ninyo, in-announce ho ito ni Mike Defensor noong siya po ay nag-guest sa Vox Populi last week. So last week pa lang, lumabas na yung Blue Ribbon hearing na yan. Na supposedly, ang dinig ko ay hindi dapat muna sinasabi in public. Bibiglain nila dahil nga po sa baka makapaghanda itong mga demonyo sa gobyerno. Ngunit nabitawan na po at nailabas na po, mismong pinost din ni Mike Defensor na tuloy ang Blue Ribbon. Dahil po doon may mga hakbang na ginawa ang gobyerno. Isa na nga ho dito ay nagbanta itong si NBI Director Matibag na mga senador ay maaaring mademanda at alam naman natin ibig sabihin ng mademanda eh. Yun lang yung sweet words ika nga ni NBI Director Matibag. Pero alam na natin ang kasunod nun. Hindi, huhulihin. Hindi naman po sa takot itong mga senador natin na mahuli. Hindi ho yun Kaya lang, sa mga ganitong pagkakataon, you really have to be smarter than your enemies. Kasi kung lahat tayo ay palaban, lahat tayo lulusob, abay lahat tayo mapapatay, walang mangyayari. Ano ibig ko sabihin? That is not literal ibig ko lang sabihin, hindi ho pwedeng sugod na sugod. Merong mga taong sumusugod, importante yan, pinapahalagahan natin yan. Meron talaga nagsasalita, pinapahalagahan din ho natin yan. Pero meron din kailangan na leadership na naiiwan. Or else, magkakasama na ho tayo dito sa baba at wala na hong katungkulan yung mga iba at wala nang kakayanan para magpahayag ng kanilang saloobin dito sa laban na ito. Paano kung nakulong lahat na majority? Di wala na tayong kakampi sa loob ng gobyerno. Yun yung iniiwasan. Tapos nga biglang nung Sunday, naglabas si Villanueva na attend out siya ng special session. Alam nyo po ba, binulong sa akin nung aking puting uwak dyan sa loob ng Senado na yun ay senyales. Yung sinabi ni Villanueva na yun, senyales yun sa Malacanang na, hoy, gumawa na kayo ng special session, lilipat na ako. Sad to say, pero yun talaga ang siste. Wala tayong magagawa. Walang bayag si Villanueva. Ay, sorry. Meron pala, nakatago lang. Nakaipit. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Diba? Ganun siya eh. Inintindi niya yung pamilya niya. Inintindi niya yung anak niya. Mas inintindi niya yung pamilya niya kaysa sa bayan. Sabi nga hindi ho lahat talaga ay may panawagan na maging bayani sa bayan natin. Diba? Minsan talaga, you have to choose between your family and your country. Kaya nga kung maaalala ninyo, yung mga unang panahon, nung talagang yung mismong mga hari pa ang lumalaban at talagang yung mga tao excited silang maging kawal o maging, hindi sundalo ang tawag dun maging yung lumalaban sa gera, iniiwan talaga nila pamilya nila kasi malamang sa malamang hindi na sila uuwi dahil mapapatay na sila doon para sa ipinaglalabang nilang bansa. Yun yung mga unang panahon pa. Pero ngayon nga, sabi nga, hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. Mas iniintindi na yung pamilya, mas iniintindi na yung sarili kaysa ang bayan. Kasi nga naman, ganun talaga morality niya. Magagawa natin, wala. So alam na talaga magkakaroon ng palitan. Dahil nung Monday, nag-announce ng merong special session.
ang pinirmahan ng Pangulo. So, magkakapalitan na. It's a fact. By today, Wednesday, magkakapalitan na ng leadership. And kailangan maging intact pa po yung senators na lumalaban para sa bayan. Kung lahat po sila makukulong, mas lalong walang pag-asa na may paglaban ng ating bayan. At dahil nga po nun, binantaan na sila ng kung ano-ano at talagang hinarang na po sila to the point naka-lockdown ng Senate. Ayaw man nilang aminin, pero talagang naka-lockdown ng Senate. Kasi bawal pumasok, pulis ang nagbabantay, ganun ang nangyayari ngayon. Kung hindi sila lalaban doon sa Senado at pumunta lang sila dito at sa kalsada, wala na pong lalaban para sa atin sa loob ng Senado. As simple as that. Kasi nga kung ngayon nga lang po suspendido si Jinggoy na 90 days. So ibig sabihin nun, hindi ho siya makaka-perform talaga ng kanyang duty sa Senado. Ganun ho talaga ang ginagawa. So, hindi pa pwedeng lumusob lahat ng mga senador dyan. They tried sinubukan ni Amy, malamang sa malamang, ayoko mang aminin na alam ko, malamang sa malamang, sinabihan niya ng ibang mga senador, wag na kayong pumunta. Kaya pakinggan po natin, bago tayo magpatuloy at sa kwento nating mga insider na nalaman natin, eto, pakinggan muna natin. Kakalabas lang po ng bagong video ni Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto
at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, so, ayan po, malinaw po na sinasabi nga ni Marcoleta noon na dapat last week. Kaya lang dahil sa mga kulang sa tao, sa staff, hindi natuloy. Kasi remember, hindi naman po pwedeng basta-basta lang Blue Ribbon hearing na walang staff, walang magre-record, na walang official na ano. Inipit na po talaga eh. Inipit na po talaga ng gobyernong ito, ang grupo ng mga Cayetano, ito sila Marcoleta. Kaya hindi na po magawa yung Blue Ribbon sa loob. They tried going out ngayong araw na to, ay yung kahapon, pero hindi ho nagtagumpay din. Kaya ang grupo nila Congressman Mike at saka ni Atty. Baligod, nagdesisyon na wag nang antayin. Wag nang antayin na magkaroon pa ng Blue Ribbon para ilabas ito, ilahad to mga ito. At ngayon, inilahad na po nila sa taong bayan. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay? Para mas maintindihan natin yan, marami pa tayong mga pag-uusapan na bagong mga testigo lumabas tulad nito. I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan
unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 EA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7. Na mix na po yon, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo, dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss, dyan sa may Marie Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron poong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas itlitan. Mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman Charles Garcia. Nako, Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then kami, andun kami sa may corner. sinagot pala nito ni Comelec George Garcia ito Ang sabi niya, bakit ako nadamay dyan? Wala naman ako sa flood control. Wala naman akong flood control o project, ganyan-ganyan. Hindi yun sapat na dahilan para sa akin. Kasi hindi naman lang po flood control ang issue dito Ang issue na po dito, the entire corruption in the Philippines Yung pagbibigay ni Saldico ng pera sa mga supposedly government official for a favor. Okay? Hindi natin alam kung ano yung favor na yon kasi baka sinasabi nila, 'di ba, para maipanalo yung last election yung mga kandidato ng administrasyon. 'Di ba? Sa Perea Street, Coronel de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po. At maraming salamat po. Yan. So, isa yan sa mga bagong revelasyon. Yung mga lumang revelasyon, di na natin i-discuss yun. Yung mga bagong revelasyon ngayong araw na ito, para kasi mahaba-haba ho ito 'Di ba? So, pag-usapan natin yan, katulad yan si Comelec, napaka-importante yan at lalo na itong sinabi nito ni
nitong bagong tao na ito na dati rin Marines ngayon nandito na, 'di ba? Para magsabi rin ng katotohanan. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen may mga pictures na ipe-present. Si Jay Guevara po ang isa sa mga nakaharang dyan eh. Ang bihira, laki-laki. Harang-harangan mo yun, laki-laki ng tiyan mo. Baka nasakop mo na yung kalahati nung LED dyan. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Yan. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang... Yan, okay. Ito, sunod natin ito, ha? Alright. Maraming salamat. Ito naman yung kung magkano yung binigay at sino-sino ang nagbigay kay Speaker Romualdez. Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Ayun. Lahat. Tuwan-tuwa na naman si Franco Mabantan yan kasi favorite niyang banatan si Romualdez lang eh. Hindi, pagka kasi yan talagang niya ang kanyang enemy, si Romualdez. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Pwede pa next time pag gagawa ng kayong hearing na ganyan, wag mo masyadong maingay yung iba. Paano maririnig? Bihira, oo. Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Nako! Sino? Ramon Tulfo. Nako, patay tayo dyan! Grabe. Kaya pala okay lang sa kanya mag-imbento ng kung ano nung istorya at ma-libel case kasi ganun pala naman ang
Naku po, patay tayo dyan. Sino pa? Sino pa? Saan? Sa Pro 87, Nako. Scout Gandia sa Prologue, Nako. QC. Marius, Nako. Tomas Morato, Marius, Nako. Scout Gandia, number 87, Prologue, Nako. Quezon City. Nako. Halos every Thursday, Webes. Wow. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. Nako. Si Joey De Guzman. Nako, para... Ay, nako. Ayan na, nagkakalabasan na. Kaya pala ayaw ng mga media, no? Ayaw ng media dito sa mga to. Hindi ko nga maintindihan, no? Ang tindi ng korupsyon sa Pilipinas. Tapos eto mga to, nagre-reveal sila ng mga corrupt na official. Pero yung mga media, sunod-sunuran sa dikta ng grupo de Gatchalian at ng ating pamahalaan o ng Malacanang. Diba? Sabi nga ni Senator Cayetano, mamaya piplay natin yung video dyan, napakaganda. Sabi nga niya dati ex-marine ang tawag ng mga media. Nung tinawag ng Gatchalian Black na mga kargador o di kaya naman ay ex-employee, yung media nagbago na rin, hindi na ex-marine ang tawag. Ang tawag na bigla naiba na, naging ex-employee na, ganun na, o kaya bodyguard o ganun. Galing na media, no? Tangnan nyo. Ay, sorry naman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po wag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Yan, tama. Kaya mga kababayan, ako nakikiusap din ako sa mga Duterte supporter na nagpupunta sa mga rally. Huwag niyo awayin yung mga media na naandun. Yung mga cameraman, yung mga field, reporter. Inuutusan lang naman yan. Ang talaga nag-e-edit yan sa newsroom na nila. Unless pumunta dyan yung mga kilalang bayaran. Yung mismong mga anchor na sila mismo nagsasalita. Kasi maraming description ng media. Merong media na nandun ka, re-report mo lang, kikwento mo lang. Meron din naman na naandun para gumawa ka na ng istorya. Sabihin, gumawa ka na ng para sa iyong reporting, buong news. Yun yung mga nababayaran. Usually, yan yung mga sikat Sikat na mga news anchor. Pero yung mga reporter lang, huwag yung kayo magagalit doon. Sila yung mga empleyado lang ho yan. Empleyado lang ho yan. Lalo-lalo sa mga cameraman. Huwag naman kayo magagalit sa camera. Maraming cameraman dyan ng ating yan. Ano yan? Talagang suporta yan sa mga Duterte. Nagkataon lang talaga nagtatrabaho lang sila. Kailangan lang nila ng trabaho. At wala naman po silang say sa kahit na mga sinasabi ng mga reporter nila, ng mga anchor nila. Sila po'y tagakuha lang. Huwag tayo magagalit. Wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, wag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Take note po hindi lamang po ang sinasabi dito isang tao lang kasi talagang PR Ibig sabihin, isa lang yung binibigyan tapos marami yung na siyang mga contact na media dito. So dito, kitang-kita na ninyo kung papaano ang galawan nitong mga media na to. Baka nga meron pa nga dyan, mga social media. Oh, sigurado ako mga vlogger dyan. Oh, 'di ba? Yung vlogger na nagtatanggol kay Romualdez, alam na this, 'di ba? Anak ng tutsang kalabaw, oo. Worth of 2 to 3 million.
Ay, grabe. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate eh. Minsan Naku. dito sa Sa singit daw. Ay, sa Senate daw. Ay, talaga. DWIZ building. Hoy! DWIC! Hoy! 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 Alam ko yan. Hindi, pero wag mong natin sisisihin yung may-ari ah. Baka, kasi minsan yung may-ari wala namang alam eh. Yung totoo lang ah. Malamang yung mga tao doon. Sino-sino na ba ngayon ang nasa DWIC? Yung mga komentary doon. Bakit? Marami kasi akong alam eh. Grabe ka naman, Banat Bay. Hindi, basta ganito yan. Hindi ko na lang sasabihin kung ano. 2 beses na kaming natanggal. Hindi naman natanggal, nawala kasi hindi kami nagkakasundo doon sa management. Pinipigilan kami bumanat noong time na ayaw nilang pinababanata namin. 2 beses na, 2 radio station na. Kaya kami na natili sa SMNI. Yan ang gusto namin sa SMNI. Although ikaw ay isang anchor, ang kanila lang naman, wag lang magkakaroon ng mga green jokes. Yun lang naman. Siyempre, sila po ay, alam naman natin, KOJC. So, yun lang naman ang pinagbabawal sa amin doon. Sabihin, yung mga opinion namin, nasasabi na yun kung ano ibibigay namin. Although, pinapaalalahanan kami ng SMNI palagi na ingat, baka mademanda. Ubus na naman ang oras natin dyan. Ayun lang naman ang paalala nila. Pero wala po silang pinapaalala na, wag niyong babanatan to. Pero doon sa mga nakarang istasyon, na pinagtrabahuhan namin ni Mocha, ilang beses kaming natanggal dahil sa binabanata namin si Lenny Robredo, binanata namin ng si Marcos. Alam na, this. O, di ba? Yan, o. States sa Sio Boulevard. Yun. Istasyon ko yun ah. Ay, Buti yun na lang, na. wala na ako ron. Buti. Wala na tayo doon. Ay, hindi pala 2 beses. Si Mocha 2 beses. Ako 3 beses. Hindi ko nasasabihin niya yung pangatlo. Basta 3 beses ako na kasi linilimitahan yung sinasabi ko. Ayun. Ayaw nilang banatan ko si Aimee nun eh. Ay! Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit nyo, sundan ko yung kay Kong. Alam mo kasi, sana sir, di mo muna pinasok eh. Nantay natin kung sino yung taga DWIC. Si sir kasi, pasok ng pasok agad eh. Easy lang. Pag tayo nagpe-press con, pwede bang paalala ko lang sa mga kapatid natin sa pakikipaglaban, patapusin muna natin yung mga nagsasalita. Kasi minsan, nagpo-post yung magsasalita, but it doesn't mean tapos na sila. Antayin natin matapos. Hindi na nabalikan yan eh. Kung sino man yan taga DWIC na yan. Sino kaya ang hinahatiran ng pera dyan sa DWIC? Sino? Alam ko na. Sino ba dati nagtatrabaho doon? Aguy, aguy, aguy. Sino? Na ngayon, sip-sip tumbong na ni Marcos at ni Romualdez. Sino yon? Sa sobrang kasisip-sip, lumaki na ng todo-todo. Mike, nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Matik na yun. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver.
Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka doon sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay. No? Paumanhin muna. Buti sinalo ni Kuya. Buti sinalo ni attorney kasi yung iba naman gusto... Wag naman po natin ipahamak yung ating mga kapatid na dating bodyguard at dating ex-marine. Wag natin, dating marine. Wag natin sila ipahamak. Ako nakikiusap lang kasi gusto nga natin makuha ang kumpiyansa ng mga uniform personnel tapos gusto ninyong magalit lalo dahil sa wag ganun. Wag din discarding tama lang. Discarding tama lang Maraming ba? salamat, Attorney Levy. So salamat. So na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So Sige. hindi muna sila magsasalita. So salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ngayon na. Nadali ka dun. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery, 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. kung kani-kanino yan. Yes, sir. Okay, thank you. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka8 beses ako mag-deliver dun, sir. Grabe, no? Talagang sagad sa buto to si Martin, ano? Pakawalang niya talaga. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1313. Sige, go Yes, ahead. po. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss. Nakikita niyo yung pattern? Siyempre, nanggagaling kay Zaldico, yung pera daw, di umano, allegedly, ito mga to, pinadi-deliver sa kanila kay Martin, kay Marcos. Oh. Pero paano niya nakukuha? Dito, malinaw na dahil nga po siya ay chairman ng appropriation, siya yung signatory pagdating po sa pag-withdraw. Kasi di ba kanina dito, sinabi rin yung pag-withdraw, kung paano sila nag-withdraw sa bangko. Yan po ay yung budget, di ba, ng mga kontraktor. So, doon gagaling, tapos ibibigay na lang allegedly kay Marcos at saka kay Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Ganun ang nagiging pattern. Diyan, sa Marines, 7 lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba?
Anong ano yan, sir? 2023 nag-hire si boss. Lalo nang umupo siya ng APRO. Yun. Dahil sa delivery. Security at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin. Sige, next. Romualdez, nakapag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta at 3 malita. Sarge. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes. Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila. Pamimigay doon sa approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge. Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung actually yung isang ban kami, 2 ban noon nung pag-deliver kay dating Speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Yun lang po. Sige, Sarge. Go ahead. Ang isa sa mga tanong na po ngayon ng ating mga kababayan, ano na ba ang susunod after this? Ano na mangyayari sa Senado? Ano na ba mangyayari sa ating bayan after this? Ito ho, napakagandang video na sinasabi ni Alan Peter Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kanyang kanina ay nag-live po siya. At maganda yung kanyang sinasabi at maganda ang kanyang proposal na gusto niyang mangyari. O, ito. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo. Diretso. Walang filter. Walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mahal natin mga OFW na parati nating sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that
story in the Bible that madalas ko tong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Yo, laban lang. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Yon. Persistent widow, meron po isang byuda. Ganda yan. Nakatagilid. So, may isa pong byuda. Hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge. Pero hindi po siya binibigyan ng justice. So, kumbaga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay. Hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So, isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, ha? Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning, ganun siya kasiga. Pero, bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya. Ang ganda nun, ha? Kahit yung masamang judge, kasi hindi nga naniniwala sa Diyos dahil sa kinulit siya nung babae na humihingi ng hustisya. Dahil sa kakulit, binigay. Di ba? How much more si Lord na napakabuti sa atin at ang kanyang nais lang naman ay kabutihan. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa binibigay ang tunay na kalayaan sa ating mga Pilipino? Yun ang tanong dyan. Okay? Pero sabi nga, keep fighting for justice. Pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung bilyon-bilyon or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So that's a different topic, but what I want to say is that, number one, we need persistence. Yeah, persistence. So persistence for what? For purpose. Yan. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So 26 plus 8, 34 years. Many times in my career in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sa kalye ang laban, minsan more debate.
Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin pala Alan, o kaya sinasabi na wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons. But I realize po na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promised land? For me, the promised land is a powerful, prosperous Filipino. The empowered Filipino, napakayaman ng ating bansa. Pero dahil talamak ang corruption, dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Karamihan ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan. Kung tutuusin ko, sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro may maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, 100,000 or millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to. So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na. No? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang shaking. No? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, may kasama po itong dapat na repentance at revival. No? So hindi to ordinaryong parang, oy, may corruption dito sa isang ospital na to. Palitan yung accountant, ayusin yung sistema. Oy, sa bidding ng ganito, medyo masama yung sistema, tanggalin na yung back na yan or ipakowe. Hindi po eh. We're talking about an environment and system of persistent corruption in our country. So, nung nangyari yung flood control, tinanong natin sa ating sarili, dapat ba magbago to? That's why nagkaroon ng ICI, nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee. Ang problema po na manipulate, di ba? Kaya that's one reason na galit si Senator Lacson at kung ano-ano sinasabi. Because he has a reputation and I know for a fact that many times in his life, he fought for principles. Ang problema ngayon, naging mercenary na lang at kasama sa pagmamanipulate ng Blue Ribbon Committee. Para nga, ilan lang ay turo, pero yung mga tunay na mga mastermind, in fact, he went so far to say, walang mastermind. Grabe yung pitik ni, dito, no? SP Cayetano, no? Dito talaga, pinitik yan ng todo. Kung dati daw, anti-corruption ito si Lacson. Ngayon daw, talagang pinipili lang kung sino yung kukondenahin. At to the point na umabot siya doon sa kawalangyang sasabihin niya walang mastermind. Yun, ganun katindi. But pakonti-konti, lumalabas na ngayon yung totoo at lalabas din po kung sino yung mga kasama niya na nagmanipulate po nito. Ganun din po, kaya galit na galit si Senator Erwin Tulfo at kung ano sinasabi. Kasi whether it's campaign donations, whether it's yung mga kontratista, maleta, parati siyang kasama sa pinapangalan, no? Agoy! So, but my point is this. There will be many issues thrown against me individually, thrown against any of the witnesses, thrown against our group of senators. Yes, tama na ibalita to sa news. So, whether yan ay yung special session tomorrow, whether yan yung May 13 na pagsugod ng NBI, whether yan yung threat sa Senado next week. Pero tandaan nyo po marami dito distraction. Marami dito nililihis ang issue kasi ang issue, pagka ang flood control ay nahimay at nasolve natin, we will be able to come up with a system that will fight corruption effectively. If not, this will be the biggest cover-up for the biggest corruption scandal ever in our country. Tama. So, eyes on the ball tayo. So, ano po ang sinasabi kong purpose-driven? Our purpose is the Lord's plan for our country. I believe po,
the way the Lord made the Filipino, napaka-adaptable, napakadaling matuto, napaka-respectful, hindi nagtatanim ng galit. Kita mo, ang Hapon, meron pa rin silang problema sa Chinese, sa Korean, pero kung titignan mo sa atin, best friends na natin, partners na natin in development, makikita mo, dati may problema din tayo sa Malaysia, but now we have 2 disputes with them, but we are cooperating and we have a very good relationship with them. Ganun din sa Vietnam, kakabisita lang ng leader nila, pero meron tayong dispute sa West Philippine Sea sa kanila. So makikita nyo po ang Pilipino, ang number 1 asset natin syempre yung tao, yung Pilipino mismo. But you name it, no? Whether beautiful islands, mga beach, karagatan, oil, gas, gold, lahat meron ng Pilipinas eh. Lupa, napakaraming lupa ng Pilipinas pero napakaraming walang lupa o walang matirahan, 'di ba? So corruption is not the only issue, but it is a major issue because with corruption, mali din yung policies natin. May mga bansa kasi na may corruption pero tama policies nila. Sa atin, our policies are being driven by that corruption. So like the policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang at yung 12 daw ay pwede hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. Yan. We believe in the system. 'Di ba? Ako'y naniniwala na yung pakikibaka, yung pagiging activist. Alam mo, ang problema lang natin dito, no? Paano kunwari, hindi pa sumagot yung Supreme Court by tomorrow? Ang problema ngayon dyan, today pala, not tomorrow. Today, magpapalitan na. Kasi makaka-30 na sila. So, baka sabihin na naman ng Supreme Court, moot and academic na yung decision nila, whether the Gatchalian na yung June 11 ba yun? June 11 na coup, wala na. 'Di ba? Wala nang silbi kung magdi-decide pa ang Supreme Court kasi mamaya malamang 30 na sila. Oh, sana lang hindi muna lumipat itong kasi may bali-balita na si Escudero daw at si Villanueva wala namang sinasabing boboto na sila for SP. Wala naman daw. Bali-balita yan pero ako I doubt. Kasi ang parang sinasabi nila, ayon sa kanila mga pambubulada sa statement, sinasabi nila parang gigitna lang naman daw sila, hindi naman daw sila kumakampi sa anumang grupo. Gayunpaman, sila ay nagtatrabaho lang. Yun ang kanilang script eh. But do you think that is true? I don't think so. Maybe not. Maybe, ako sa tingin ko medyo palusot na lang yun. Yung ganong klaseng pananalita. Pero talagang, pag nagkabotohan na, kasing mangyayari by later, malamang i-declare ng vacant yung Senate leadership. Tapos magbobotohan. Ganun yun eh. Di ba? Tingnan natin Kaya nga parang, ako yung pagsampa ni SP Cayetano sa Supreme Court, marami nagsasabi at marami din ako naririnig na bakit ngayon lang, di ba? Kaya nga na-invento yung kanta ng freestyle Bakit ngayong ka lang? Di ba? Bakit ngayong ka lang nagsampa sa Supreme Court? Tapos ng laban. Sana lang, noong una pa lang nagsampa ka na na kayo. Kasi kahit ba sabihin, ganun na mangyayari niyan Pag naka-30 na sila, sasabihin ng Supreme Court, wala nang sense para mag-decide pa kami whether the June 11 coup is valid or not, di ba? Kaya, yun lang, kanta na lang natin si SP Cayetano. Bakit ngayong alang? Siguro maganda, lagyan natin ito ng ng effects. Lagyan natin ng effects to. Para naman oo. Wag ganun banat ba ikaw talaga? Oo, hindi naman. Ano lang naman tayo. Chill lang, chill. Talay. Marami po yan. May prayer vigil, may rally, may posting, may debate sa Senado, may mga forums, may panawagan. Kasama din po dito ang ating mga branches of government.
And sabi po sa ating Philippine Constitution, pag may violation ng Constitution, sa Supreme Court talaga ang punta. So, pakibasa na lang po ang aming statement para hindi ko ituon lahat ng oras dyan. But nasa Supreme Court ngayon po yan. And we have faith, no, that the issue is something that is very important, not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Tandaan nyo po pag walang rules, pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari wild west. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barel, sino mas maraming pera, or... ganun na nga nangyayari ngayon Babalik tayo dun sa... Yung pag-uusapan natin ngayon, 4 P's Plans, persistence, purpose, principle. Pero kapag walang batas, babalik tayo dun sa guns, goons, and gold. Diba? Yan yung 80s Yan yung sinasabi na pagka may 3G ka, hindi 3G ng cellphone. Ang ibig sabihin nun, guns, may armas ka, nandyan sa'yo police o militar or may private army. Goons, kasi kahit may baril ka, kung wala ka naman tao, but gold. Diba? Kaya yung biro nung time na yon na tinutotoo ng ibang politiko or warlords is the golden rule. Who has the gold rules? Yun. Mga patawa talaga ni. Namimiss ko na yung mga patawa ni SP kaya mga ganyan. Wag mo nang ulitin yan SP. So, alam naman natin ngayon kung nasaan yung gold, nasa maleta. At lumalabas kung sino nakakakuha ng mga maraming maleta. So, pinaglalaban ngayon using the modern day guns and goons para maprotektahan yung kanilang gold. Ginagamit din po yung gold. So, persistence, purpose. So, ano po purpose natin? Purpose, lumabas ang totoo. Purpose is to build the kind of Philippines that we all want. May I ask the law students or all students, Constitution, Philippine Constitution is a subject that we should all embrace. Tignan nyo po yung preamble ng ating Constitution. Basahin nyo ng basahin po yon. Ako po, pag medyo na-disillusion or kailangan paalalahanin ko kung anong ating pinaglalaban, of course, binabasa ko po yung Bible, respecting everyone kung ano religion nyo, going to God is the primary, di ba? But secondarily, I go to the preamble of the Constitution at pag nabasa mo yan, mararamdaman mo yung struggles ng ating mga heroes. No? So what are plans? Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So sabi ng Panginoon, maganda plano ko para sa inyo. O, planong pagpalain kayo at hindi saktan, plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sabi ng aking kaibigan, aking kapatid, si Carlos, yung kinabukasan at yung pag-asa, pinagsama niya doon. Kasi nga yung pag-asa mo ngayon, pero may pag-asa ka rin bukas sa mga anak mo. So what we're doing now will affect. So EDSA 1 affected my generation. EDSA 2 affected the other generation. Diba? All these scandals, Napoles, ngayon flood control, how we handle it will affect the generation of the Gen Z and the generation that has yet to be born. That's why it's important we're persistent at wag natin tong bitawan. So tomorrow may special session. Kung titignan mo lahat nung nasaan, ang gaganda, di ba? Isang tingin mo, sabi ko, ang gaganda ng mga bills na to. Some I agree with, some I don't. But kung titignan mo, katulad ng anti-dynasty law, nasa interpellation pa lang yan Imposibleng mapasa yan sa isang araw unless brabrasuhin nila para may pakitang tao. Kung titignan mo yung ibang bills, alam nyo ba, pwede namin pinasa yan nung Senate President ako. Pero hindi naglagay ng members sa committee yung nagsasabing sila na majority ngayon, yung 11 na naging 12. So, yung sinasabi nila na mga generals, and ako yung humingi ng apology sa kanila, naipit sila sa mga to, alam nyo, nung nag-adjourn sinidi sila ng Wednesday, pwede silang mag-session hanggang Friday kung naniniwala talaga sila na yung 12 nila ay may quorum. At pwede lang gawin lahat ng gusto nilang gawin sa special session tomorrow. So yung mga nauna na nagbigay ng opinion na this is for leadership change, yan din nasa mind namin. So sa meeting ng
grupo ng ating mga senador yesterday, yan ang dinidiscuss namin na lahat ginagawa, no? Pagsugod ng NBI, paghuli kay Bato, pag-walk out, yung napakaraming issue na binabato nila, magtrabaho, etc. But in the end, it's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang. So we will not get to the Lord's plan. We will disagree, no, on politics, but we all agree that God meant the Philippines to be a prosperous, powerful nation. Let me address myself to fellow Christians, no? Pasintabi sa ating mga kapatid na Muslim, no? Assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim. For how many decades, centuries have we been claiming to be a Christian nation? Pero ano nababasa ng ibang mga bansa tungkol sa Pilipinas? Idolatry, immorality, corruption, di ba? So we have to change that. So dyan pupunta. How do we change that? Through our principles. Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or IFRO front and center natin to. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Senator Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator P. Hindi, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors o yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba, sabi namin, eyes on the ball. Control, Chacha. Yan na, Chacha. Pag whitewash, para nga ma-extend yung term. Sana mali ako. Sana mali. Pero sa ginagawa, tignan niyo po sa Senate. Paulit-ulit siya, magtrabaho, walang drama. Pag upo pa lang nila, pinauwi. Nagbigay lang ako notice na Thursday may Blue Ribbon Committee hearing sa session hall, biglang may threat na daw. Pero hindi ma-confirm ng ibang security forces. Pero bukas sa session, pwede nang ulit gamitin at pwede tayong lahat. Pero today and yesterday, bawal na ang mga senador may bisita. Grabe. So hindi ba lockdown din yon? Oo, mismo. Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlockin ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Di ba? Na, yun ang matinding banat, di ba? Padlakin daw ni Cayetano, di ba? Yun ang sinasabi eh. Sino ba talaga nagpadlock ngayon? Ngayon, bawal na pumasok ang mga senador eh. Napakaigpit na. Sila na nagdedetermine sinong pwedeng pumasok o hindi. Simpleng kapitan, simpleng konsehal. Anytime pwede ka pumasok ng barangay hall. Of course, hindi pwedeng armado, hindi pwedeng 500 kayo papasok dyan. May security protocol. Ang dami namang kagalang-galang and I respect the PNP, lalo NCRPO, SAF. Yung mga nasa labas ng Senado, I think is NCRPO and SPD. Wala namang gulo eh. Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit gano'n na ang Senado? Because they're sending the message, huwag kayong lumaban sa amin. Pag lumaban kayo, kaso, kulong. Hopefully, walang patayan. But allow me to say all of this because we never know what the future... I have faith. I'm walking by faith, not by sight. I do believe ang mga witnesses mailalabas pa tong lahat. But we have to tell you, di ba? One, we have to be persistent. Number two, what we're fighting for is nothing less than the kind of government we want. The kind of Philippines we want, the environment that we want to have. Do you want a healthy environment where students can study, where Filipinos are healthy, when hindi na kailangan mag-abroad? Kaya po yan kung tanggalin natin yung massive corruption. Pero kung mangyayari po ngayon ay takot lang. So, tinatakot lahat. Okay. Pag lumabas yung masterminds, baka maging presidente si VP Sara. No? Nakailan laban na po tayo in the past. Ang panakot parate, sinong vice president? Or during martial law, tinanggal ang vice president. Pag tinanggal daw si FM Senior, baka magkagulo. So, magulo na po. Magulo na, nagkakagulo na sa corruption. Hindi magulo sa kalye. Pero magulo ang sistema natin, kaya maraming kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho.
Maraming nagugutom dahil magulo ang pagnanakaw sa ating bansa. Ang kailangan ayusin ay mawala ang pagnanakaw. Hindi yung ayusin yung pagnanakaw na yun ang ginagawa ngayon. So, nung sinabing magulo kasi sa pagnanakaw, edi ayusin pagnanakaw, ayusin natin tahimik, sino lang, tama lang, medium-sized maleta lang. Hindi po. We have to change all of that and we have that opportunity. So, let me sum it up, no? The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Hindi niya magamit yung session hall or ano, and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Witnesses, be strong, be steady in any way you can. Tell your story because you never know if you'll have the opportunity or not. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para... Nako, malabo yan. Hindi sincere yung mga yan. Sobrang halatang-halata naman Yun ang dahilan kung bakit nila paulit-ulit na inaagaw ang leadership sa Senate. Tandaan ninyo yung una dyan si Chis Escudero. Tapos di ba si ang Blue Ribbon nun, si Marcoleta, inaagaw nila. So ngayon, nakuha uli ni Cayetano. Ngayon, inaagaw na naman nila. Kaya imposible ang proposal ni Cayetano na yan Pero suntok sa buwan, ika nga Buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Supreme Court, pray that it will be taken up. Pray for all the justices. Pray na ma-articulate ng both sides yung kanilang stand. Diba? Tapos Senate, pag-pray nyo po, kasi ang Senate is the last bastion of democracy. No? Yun ang sinasabi na, ibig sabihin po, pag napatahimik na lahat, nandyan yan. Kasi dumating ang time in martial law, pati media, kaya nga hangang-hanga dati ako nun sa Malaya at saka sa Inquirer, dahil nga may boses ng oposisyon. Ngayon, ang style nila... Grabe pumitik to si, si SP. Is hindi patahimikin yung media kung hindi guluhin, di ba? Tignan nyo yung sabihin lang, wag tawagin 18 Marines. Bakit? Hindi ba sila dating Marines? Hindi ba pati pag-retired tawagin? So naging bagman. Ang bagman po, yun yung tagakuha mo ng pera, hindi yung tagabuhat ng pera. So yung mga bagman po, yun po ang sinusumbong nung 18. Hindi po sila bagman. Tapos ngayon, former employees of Zaldico. At yung mga media, sumusunod yung iba. So, natural! Ang Malacanang na pala nagdidikta how to describe a witness. No? Ako hindi ko dinidikta sa media. But ang sinasabi ko lang, that's the kind of environment we have now. That the anti-corruption forces can only rely on truth. But the pro-corruption forces have all the means, even the small means of crafting words so that emotions can be controlled. So, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Alan. Hindi ko na sabihin senador, hindi ko na po sasabihin Senate President, whatever, kasi yung posisyon, baliwala sa akin yon. Pero gusto ko pong maging kuya, kasi ang kuya po, pinoprotektahan yung mga kapatid. Ang kuya po, sinasandalan din ni tatay at ni nanay para tumulong din sa pamilya. Si kuya, pwede mong katukin kahit anong oras. So I draw inspiration also from my colleagues and allies in the 12. Marami pong pagsubok ang bawat isa, whether it's health issues, whether it's yung kaso, etc. So pag-pray nyo po kami. But yun nga po, let me affirm my faith in our system, in our constitution. Ayan. So ayan po mga kaibigan. Parang ika nga sumuko na. Sumuko na si SP Cayetano at pinapasa Diyos na lang niya ang mga pangyayari ko ano man ang susunod na mga hakbang na mangyayari. Okay yan. Para sa akin, okay yun. Laban ka. Siyempre, lalaban tayong gandulo. Pero yung kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, doon na lang tayo. Wala tayong magagawa dyan kung kontrolado na nila yan. God has a way in making things possible. Ika nga. Pero as of now, the best thing that we can do is to surrender. Diba? Yan na Ngayon naman, naglalabasan naman na talaga kung sino yung mga ayaw na
ipagpatuloy yung pagdinig dahil binabanggit na sila unti-unti, isa-isa. Kesyo sinusubukang i-discredit itong mga Marines, pero kesa na umunti sila, abay nadagdagan pa. Kaya huwag tayo mawawala ng loob. Always give it to God that maayos din ang ating bayan. Hopefully soon. Okay? So maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating video.